Good morning, everyone. So we will start na our UMP. It's 6:31 already. So para team replica time tayo. So as of now, we have ilang participants? 61 participants na. 62 participants and many are still coming in. So welcome everybody. Welcome Team Replica. And our topic for today is the understanding the marketing plan. So para doon sa mga hindi pa nakapag-attend ng training with Upline Osler, and this is one of my favorite training, sabi ko nga kay Arnel kagabi, yung UMP, dahil napaka-practical, and Upline Osler will be teaching us strategies and even the basic computations, how to earn, and then he will also be injecting some of his experiences. So maganda. And sa mga first timers, alam ko after this hindi kayo makakatulog. Kami ni Arnel kagabi hindi kami nakatulog ng mahimbing kasi excited na kami masyado for this training, So ladies and gentlemen, without much ado, hindi ko na kailangan pang i-introduce si Upline sa inyo kasi sino siguro ang hindi kilala si Upline, So ladies and gentlemen, I give the floor to our Upline Osler Santo Tomas. Okay, so good morning sa lahat, and I'd like to congratulate everybody for joining this training program entitled Understanding the Marketing Plan. Actually, ang i-discuss ko sa inyo ngayon are the basics of the plan itself. Although, I will be discussing para maintindihan nyo lang. But we really don't have to fully know how to compute it. Kasi pag doon tayo nakatutok doon sa paano mag-compute ng cheque, out of focus tayo, Bakit ko nasabi yun? Kasi although it's necessary for us to understand yung marketing plan, yung ating pong bonuses and what we receive from yung ating incentives, yung ating rebates coming from the company is computed correctly all the time because of our computer system. And I personally trust our system, yung ating computer system. Otherwise, I won't be around. Alam nyo, magti-21 years na po ako dito sa DXM. And I could truly say na wala pang nadaya dito pagdating doon sa kitaan. So, huwag tayo masyadong mag-worry dyan sa computation. Ang importante lang dito, malaman natin yung basics so that we maximize our income. Okay? So, ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon are the basic things that you should be knowing so that we understand how to maximize our income. Yun ang importante, yung kita natin. Kasi dati, nung nag-uumpisa po ako dito, I really find ways to really know how to compute my check. Actually, nung nagsisimula ako dito, wala namang talagang nagtuturo sa akin on how to compute itong mga bonuses. Kasi wala pa kaming mga uplines coming from Malaysia and Indonesia. And marami ako masyadong errors because I don't understand how the marketing plan works. Basta dating lang ng dating yung pera, hindi ko naman naiintindihan bakit ganun yung kinikita ko. So, ang ginawa ko po, talagang hinanapan ko ng paraan para maintindihan ko itong marketing plan until I found a copy of our marketing plan, a hard copy, It's a Xerox copy na wala pang explanation. Makikita mo parang lang, yung flow chart, may diamond, pero hindi ko maintindihan, Kami nila stocks, talagang nagtatanong kami, paano? Anong ibig sabihin nito? So talagang kapa kami sa dilim, Kaya lang, ang maganda sa marketing plan natin, maiintindihan mo kasi may computation sa ating bonus payout. So, dahan-dahan namin naintindihan. And I lost a lot of money because I did not understand how it worked. So, lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon is just for the purpose of maximizing your income by understanding, not really knowing how to compute it, but understanding the basics of it. Kasi pag alam po natin yung basics, yung kita natin malaki.
No? So, umpisahan ko ngayon sa slides. Gumawa po ako ng slides kanina, although I really would want to do this on a whiteboard. Kaya lang medyo pangit yung handwriting ko sa whiteboard, although I'm an engineer. Pangit eh. Kasi I'm using a tablet. So, I'm using a tablet. Now, i-share ko lang yung screen ko. Nakikita niyo ba yung screen? Sandali. I-share ko muna yung screen. Okay. So I'll be sharing my screen now. Tingnan ninyo yung... Siguro lumalabas na ngayon, Ayan. So, I'll make the presentation. Okay, ayan. So, yung i-discuss ko sa inyo are the basics of the marketing plan. Now, dito, meron tayong tinatawag na point system, So, sa DXN, meron dalawang klaseng points. Wala lang. Yung tinatawag po nating point value or PV, ito. Merong hindi naka-mute na. Bill, pakicheck mo yung hindi naka-mute. Merong may sumisingit na. Hala, princess ice cream. Mute ko na. Okay. Ayan, naririnig ko pa rin eh. Merong bata, partner. Okay na, apply. Okay na? Okay. Go na. Now, tingnan nyo Okay. Dito po sa ating system, kaya tayo kumikita ng pera because of itong point system natin, Point system. Now, we have two kinds of points here. Yung una, yung tinatawag nating point value. Ito, yung point value or PV, Ito. Yan, see. Yan. See. Point value or PV. Ito po yung tawag dito, acronym niya. And then, ito po yung basis natin for monthly qualification and promotion of status. Ginagamit po ito para ma-promote tayo at ginagamit po ito doon para sa qualification, para kumita tayo ng pera, Qualification. Now, ang qualification po natin is basic, yung 1,000 personal point value, which is PPV, Personal meaning yung sarili mo, using your code, ang minimum po is 1,000. Bakit ba 1,000? Bakit hindi ginawang 500 yan? Bakit hindi ginawang 1 point lang? Or bakit wala na lang? Or bakit hindi ginawang 2,000? Alam niyo mga kapatid, there are reasons behind it. And when I try to analyze the marketing plan, itong minimum qualification, which is 1,000 PV, ito pala yung break-even point ni Dr. Lim. This is a business. Ito po yung break-even point niya, 1,000 points. That's the first reason. Ibig sabihin, pag nagsimula siya ng negosyo sa isang country, if you buy 1,000 worth of point value under your code, magka-qualify po tayo sa rebate. Una, rebate. If you're not doing the business, yung step 1 lang tayo, ibig sabihin, nag-avail ka ng discount card at ginawa mo lang grocery store to. Pag naka 1,000 point value ka in a month, meaning using your code, you are qualified for a rebate. Yung rebate, dito tayo bumili sa DXN. Pero dapat naka-minimum kang 1,000 point value. Okay? So I hope that's clear. Now, another reason bakit 1,000 points is, aside from break-even point with Dr. Lim, kasi yung 1,000 PV, ang rebate mo dyan, pag nagsisimula ka, is only about 60 pesos. 60 to 80 pesos yan. So, dati kasi wala tayong ATM account. So, naalala ko nung nagsisimula ako, we were issued checks coming from HQ, sa headquarters natin sa Manila. And other checks are coming from Malaysia and other countries. So, talagang yung basic check issued na merong signature. Now, alam nyo, tingnan nyo kunyari, ang cheque kunyari is 80 pesos. And ipapadala sa akin ni Dr. Lim yung check. Alam nyo, sa LBC, yung pinakamaliit na pouch is 100 pesos from Manila to Davao. Imagine niyo mas malaki pa yung amount, yung cost ng shipping kesa dun sa amount ng cheque. Plus yung cost pa ng check, plus yung sweldo pa nung nagpadala ng cheque. So, break-even point po yung 1,000 point value every month para mag-qualify tayo sa bonus. Another reason is,
The second reason is, kaya po ginawang 1,000 point value yan na personal purchase kasi para mapilitan po tayong bumili ng products from DXN. Kasi hindi naman po tayo pyramiding company where we just earn commissions out of entry fees. Ibig sabihin, pag nagbayad doon. Now, tinumpute ko po yung purchases namin every month sa grocery, ano, sa kunyari sa Gaisano or sa SM. Alam nyo, 4 po kami sa pamilya, no? Meron 2 anak. And kinuwenta po namin magkano gastos namin dun sa shampoo, sabon, toothpaste, vitamins, kape, tsokolate ng aming mga anak, dishwashing liquid. Alam niyo mga kapatid, ang lumabas mga almost 3,000 pesos rin. Actually, mas mahal ang, aminin ko sa inyo mas mahal ang DXN products sa mga 300 to 500 pesos a month compared dun sa mga binibili ko dati. Dati kasi binibili ko no? Binibili po ako ng ano ba yung multivitamins ko dati sa Unilab yun eh. Kalimutan ko anyway. Basta bibili ako ng Joy, bibili ako ng Safeguard, bibili ako ng ang dami kong binibiling Milo no, or Ovaltine. So kinuwenta ko lahat yon. Mas mahal talaga ang DXN products ng mga 300 to 500 pesos. Alam nyo, ordinaryo po akong empleyado at that time. And alam nyo, kung ordinaryo akong empleyado, mahilig po ako magtipid. No? Pag bumibili po ako ng produkto dati when I was employed, pinipili ko talaga yung mura. So, price was a concern for me at that time. Kaya lang bakit pinili ko pa rin bumili ng DXN products, no? Yung DXN grocery products. Bakit? Kasi sabi ko, ang tagal-tagal ko nang bumibili sa Gaisano at saka sa Victoria Plaza at that time. Wala man akong kinita kahit na piso. Nitapik lang man sa aking shoulder, may Hustler, thank you dahil pinayaman ko. Wala akong natanggap na gano'n. So I don't want to end up losing money all the time. Kasi pag natanggap ko po yung sweldo ko dati, ihiwalay ko na yung budget for groceries. And once I release it, no, binigay ko na sa asawa ko yun, wala na bumabalik dyan kahit na piso kasi liability siya, no? It's called an expenditure. Expenses ang tawag ko. So, pinag-aralan ko po yung pera, no? Para yumaman. So, I read a book, no? I would like you to read this book also. Yung tinatawag na, yung title po ng libro is Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Alam niyo yung libro na yun, taught me what money is about and how money works. So, mga kapatid, dalawang klase pala yan, yung pera, no? Yung tinatawag nating pera para sa expenses at pera for investment, no? So, yung expenses po, liability yan. No? Pag nilabas mo, wala nang bumabalik. Don't expect even 1 single centavo to go back to you kasi expenses na eh, no? Now, yung isang kasing pera, yung nagpapayaman po, yung pera na pag nilabas mo, may bumabalik sa iyo. Yung po yung natutunan ko dun sa yung sa libro na yun, no? Money Working for Me. So, natutunan ko po na until money is not working for me, hindi po ako magiging financially secure, hindi po ako magiging financially free, no? So, nakita ko itong sistema ng DXN, pag ginamit ko yung pera, dati expenses, no? Pag binili ko ngayon ng DXN grocery stores, hindi na siya liability kahit na mas mahal siya kasi meron pong bumabalik sa aking rebates. Kahit na hindi po ako magnegosyo, may bumabalik po sa akin. Yun yung gusto ko dito. So it's not expense anymore but an asset, no? Because an asset is always something that will bring in money to you. Yung maglalagay ng pera sa bulsa. So yun yung nakita kong punto. Now, ito pong 1,000 points is basic, no? Yung bibilihin mo lang sa bahay. Now, we're talking about business. Nasa negosyo po tayo. So, if you are in business, you should be moving products. Hindi gagamit ka ng produkto. Negosyo ba yun? Hindi. Ang negosyo, you move out products by selling or promoting them. Now, a lot of people has this kind of notion. Ano? Hindi ako marunong magbenta. I don't know how to sell. Alam nyo, kalukuhan po yun. Kasi wala pong negosyo na hindi nagbebenta. Actually, nagkamali ako dyan dati kasi
Pag nag-a-announce ako, hindi ako nagbebenta ginagamit ko lang yung produkto. Okay, pwede bang gamitin mo lang, you will still earn by doing step 2, no? Turuan mo rin yung mga kaibigan mo na dito bibili. But yung essence of being in business is not really there because you're not promoting products, you're not selling products. Ano? Kaya kung tayo po ay nagnenegosyo, ang recommended usage or recommended PV requirement natin is 3,000. No? So alam niyo itong 3,000 PV is the recommended PV requirement if you want to develop your business well. No? Kasi napansin ko dito sa grupo ko, lahat ng mga nagwa 1,000 points pa, tsaka yung nahihirapan dito sa 1,000 points, hindi po lumalaki yun significantly yung cheque. Hindi lumalaki significantly yung cheque. At lahat po nung nagti-3,000 personal PV, ibig sabihin, bumibili ng 3,000 points sa kanilang code. Ano? Eto po yung mga serious businessmen. And these are businessmen in my team who are really earning serious money. And they are the likes of, eto si Robin, eto si Tata, eto si Paul, eto si Fred, eto si Arnel, eto si Alan Esmeralda. Eto si Stack Sabillano. Eto po yung mga serious. Sila Ping, sila Fonsi, sila Matt, sila O'Hara Blanc, sila Hamid. Yan po yung mga serious businessmen. And they're earning serious money because they're serious about moving products. Kaya kung tayo na sa negosyo, huwag natin isipin yung 1,000 PV, that's peanuts, no? 1,000 PV is just what you use at home. It's only 6 sachets of coffee every day if you sell them. And to me, if you're just moving 6 sachets a day, my God, no? Alam niyo mga kapatid, you're not in business. Paano ka pa ng mga nagbebenta? Alam niyo dito sa harap namin dahil ECQ, meron po nagbebenta ng gulay dyan. Ang tindi po magnegosyo. And that they're not even earning as much as DXN businessmen are earning. Kita niyo na yung, dapat nakita niyo yung business sense of it. No? So lahat na nakikinig sa akin ngayon, you practice 3,000 PV. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang Bolivia with a very, very small population? Alam niyo, wala po sa 1% ng population ng ng Philippines yung Bolivia and Peru. They are number 1 and number 2 in the world. Do you know why? Kasi wala pong bumababa sa kanila sa 3,000 PV. Ang uso sa kanila, 10,000 PV personal. Imagine niyo. 10,000 PV personal. Yan yung pinaka-common sa kanila. Now, I think Filipinos are better than Bolivians and Peruanos. So para sa akin, yung 3,000 PV, must sa atin yan. Alam nyo, dito si Luz ngayon, I'd like to congratulate Luz. Si Luz Bonoan he's an HR manager of one hospital in Las Piñas, no? Alam nyo, hindi po pumapapasok ng 3,000 PV. Yung kanyang, binibili every month, no? So, that is how to be in business. Minimum of 3,000 personal point value or PPV. So yan, tandaan natin yan. Ano pa? Yung pangalawa po na points is yung tinatawag nating sales value. Makikita nyo sa screen, I'm using my mouse, no? Yung pula. Makita nyo, sales value or SV. Now, eto naman po ang ginagamit na pang-compute ng ating rebate, bonuses, and incentives. Now, bakit ginawang dalawa yan? Bakit hindi na lang ginawang isa? Other people would ask me, bakit yung bonus natin Australia hindi na lang pineg dun sa peso value? Alam nyo, ito po yung reason niya, no? I'd like to cite an example, yung Lindsay Coffee po natin. No? Yung Lindsay Coffee has 118 point value. Kaya ako i-explain sa inyo ito ngayon so that you will not be confused, no? Kasi pag na-confuse kayo dito, most likely, hindi kayo magkaka-check pag na-confuse kayo. So makinig kayo mabuti, no? So, yung Lindsay 3-in-1 coffee natin na 21 grams na merong 20 sachets per pack, 118 point value po ang isang pack, no? 118 point value, and coincidentally, meron siya 222 sales value.
Now, manonotice nyo kaagad dito sa dalawa na to, or if you look at your price list, makikita nyo kada produkto merong point value at merong sales value. At kung matagal na yung produkto sa merkado, mga kapatid, napakataas po nung sales value. Now, why is that? Bakit po ganyan? Bakit po dalawa yung points? Kasi po, protection para sa distributors at DXN. Ginawa po yan para magkaroon tayo ng protection as distributors. Bakit? In the event na hindi na mapigilan ng DXN na mag-price increase. Na yung price increase is always a positive thing for me. No? I have never complained even once. No? Never po ako nag-complain sa price increase. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-price increase po, isa lang ang ibig sabihin nun. Lalaki ang aking kita. Now, saan kayo nakakita ng kumpanya na pag nag-price increase, lumalaki yung kita ng distributor? No? Now, sa iba, baliktad yan. Kaya nagreklamo sila eh. Like, for example, empleyado ka, no? Tapos ang sweldo mo, kunyari, 10,000 buwan-buwan. You're earning 10,000 pesos a month. Now, you're buying basic commodities, no? Basic grocery items. Now, tumaas po yung gasolina. Pag taas yung gasolina, alam niyo mangyayari? Lahat po ng products that are manufactured using oil or gasoline or diesel will definitely increase. Hindi natin may iwasan yun eh. Because we cannot control the price of oil. No? So once the price of oil increases or rises, yung prices of basic goods or basic commodities will also rise. So, naalala ko dati ng empleyado ko, pag tumaas yung gasolina, tumataas yung presyo ng sardinas, presyo ng bigas, tumataas lahat, gulay, isda, karne sa palengke, taasan lahat yun. Pero ito, this is really what surprised me. Pag tumataas yung presyo ng basic commodities because of oil price hike, hindi lumalaki yung aking sweldo. Tumataas lang po yung sweldo ko every year. Eh kung nagkaroon ng oil hike or oil price hike 5 times within the year, ano mangyayari sa